Kamusta mga idol, Barangay Ginebra updates tayo ngayon, pero bago tayo magpatuloy pa-like and subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Well mga kaibigan, malapit na ang unang laban ng Ginebra at kontra ito sa kupunan ng Rain or Shine. May mga nagsasabi na mahina na daw ang lineup ng Barangay Ginebra kasi wala ang naturalized player na si Justin Brownlee. Hindi po siya makakasama dahil all Filipino itong Philippine Cup natin, no? At nakita nyo naman, walang import, no? Walang mga import, puro Pilipino po ang lalaro ngayon. At ito yung sinasabi natin, no? Maraming bashers ang Ginebra ngayon. Sinasabi, baka matalo daw sa unang laban agad itong Ginebra kontra sa Rain or Shine dahil mas lumakas nga yung Rain or Shine ngayon dahil sa kanilang panibagong sistema. Well mga kaibigan, makinig kang mabuti. Lilinawin ko sa iyo kung bakit mas lumakas or hindi humina ang Barangay Ginebra ngayon. Though hindi sila nakapasok sa finals, no, hindi nila nadepensa ng kampyonado at tatalo sila sa SMB, it doesn't mean na mahina ang Ginebra. Tignan niyo mabuti mga kaibigan. Panibagong sistema ng Barangay Ginebra ang gagamitin ni Coach Tim Con sa kanilang unang laban. Ano yung iniibig sabihin dito na panibagong sistema? Kung nasanay po tayo sa lineup ni Coach Tim Con na madalas nandyan sa first 5 lineup, itong si Tony Bishop, si Stan Hardinger, itong Stanley Pringle at si Scotty Thompson, magbabago na po ngayon. Yung sinasabi natin na natutunan ni Coach Tim Con dun sa FIBA Asia Qualifiers sa Gilas Pilipinas, no, yung mga player natin doon, i-apply niya po dito sa Barangay Ginebra. Bukod kasi sa triangle offense na mas nakilala si Coach Tim Con at applied talaga sa Gilas, pwede rin gamitin ni Coach Tim Con yan dito sa Barangay Ginebra. Tulad na ating sinasabi, may mga big man ng Ginebra, no? Nandyan si Stan, andyan si Japet Aguilar. So, hindi pagsasabay ng dalawang big man, bagkos yung isa maglalaro sa second half para makapahinga at magkaroon ng palitan. Yung ball rotation, sigurado tayo dyan dahil iba yung sistema na gagamitin ngayon. Though hindi naman din ganun talaga katatangkad ang mga taga Rain or Shine, advantage na agad yun dito sa Barangay Ginebra. Tignan nyo mabuti kung papaano na ipanalo or na ipapanalo ni Coach Tim Con ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong, China at sa Chinese Taipei. Ganun din po ang magiging unang laban ng Barangay Ginebra. Hindi naman pinapabayaan ni Coach Tim Con ng Ginebra. Tuloy-tuloy pa rin po ang ensayo ng Ginebra ngayon, no? At yung sistema ni Coach Tim Con, ina-apply niya yan palagi. Kinakailangan lamang maging masunurin po yung mga player, no? Kapag kasi ang mga player medyo may edad na, medyo matanda na, napakahirap mong pasunurin Minsan may sariling diskarte na. Unlike po sa Gilas Pilipinas, karamihan po doon mga young Gilas player tulad nila Kai Soto, Dwight Ramos, no? Nakita nyo naman sila Ren Sabando, mga bata pa po yan ang bilis pasunurin. Saka yung sistema na-apply sa kanila, nakikinig kasi silang mabuti. So kinakailangan ng Ginebra team ay makinig sa sistemang pinatutupad nga po ni Coach Tim Con para maging effective yung kanyang bagong sistema sa unang laban ng Ginebra kontra sa Rain or Shine. So mga kaibigan, unang laban sa Friday po yan, March 8, 2024. So magbigay tayo ng suporta sa Barangay Ginebra dahil alam naman natin sabik tayo makapasok ulit, no, at magkampiyon ng Ginebra. Please mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko kayo sa ating mga highlights.